Dito po sa pastoral letter ni Paul, mahalaga yung personal letter yan eh, kaya lang binabasa lang natin. Ayan po yung personal letter ni Apostle Paul kay Titus. Okay, bago siya po pumunta sa lugar ng Crete. Yung lugar ng Crete ay parang Marinduque, no? At doon siya nagmisyon ah, para po ipangaral ang Ebanghelyo ng ating Panginoon. At nakita niya yung epekto ng pangangaral ng Ebanghelyo ng ating Panginoon. And napakahalaga po ng truth na dapat po nating maunawaan sa umagang ito. For the grace of God has appeared. Yun po ibig sabihin ng epipan, no? Appeared. Bringing salvation to all. This is the first appearance, no? Jesus' first appearance manifested God's grace. Yan po yung una. Yung unang pagdating ni Jesus, siya po'y nag-incarnate, siya po ay nagkatawang tao. Nagsimula siya sa isang baby, ba? Preserve yung womb ni Mary para magkatawang tao ang Diyos. It was planned from eternity to eternity. Ang Diyos na plano na lahat before the foundation of the world. Ganun po ang soberanong Diyos, no? God is sovereign God. Wala na pong, hindi na po siya nagugulat sa mga nangyayari sa mundo, no? Kundi tapos na po ang lahat. Kaya yan po ay ipinahayag sa salita ng Diyos. And the Word of God, yun po ay talagang it was made by God, no? God's covenant, no? The Word of God o yung Biblia po ay hindi po nakabatay sa dispensasyon, no? Kasi pag ikaw ay tumingin sa 7 dispensations, 8 dispensations, ito po ay mga assuming and presumption na mga kumbaga mga estimated, no? Na sinabi ni Jesus na okay, huwag niyong pakialaman ng mga time. Yung season sa mundong ito because times and seasons are fixed in the mind of my Father in heaven. Nakalagay yan sa Acts chapter 1 verse 7, no? Na itong tao mahilig mangialam. Mahilig mangialam ng mga sekreto. Yung tao eh. That's human perspective. But tinitingnan natin ang Bible ng perspective ni God, no? Kasi siya yung author eh. At ginamit niya ang mga tao bilang co-author niya. There are 39 authors, human authors. No, kung si Paul ang author ng the book of Hebrew, 39 authors. Pero hindi ko alam kung sino nagsulat ng aklat ng Hebrew. Kaya siya po yung pinakamaraming sulat dito nung siya po ay na-encounter niya ang Panginoong Hesus. Kaya dito sa sulat niya kay Timothy, ipinahayag po niya that si Jesus, because we believe for the second coming of Jesus, the evidence is the first coming. Naniniwala ba kayo na darating muli si Jesus? No? Ang patunay, siya po ay nagkatawang tao. No? Kaya, mayroon po tayong assurance na muling babalik si Jesus. Pero huwag natin pakialaman o i-estimate kung kailan. Kasi ang tao gumawa na ng mga nilatag na nila eh. But, tayo po'y maniwala sa covenant ng Diyos. No? Sabi nito, in His second coming, will manifest God's glory. Yung kanyang first coming, nag-manifest yung God's grace. Kaya nga, sabi sa verse 11, for the grace of God has appeared. Nagpakita ang biyaya ng Diyos. Sabi ng John chapter 1 verse 14, in the Word become flesh and dwells among us, full of grace and truth. And that is our Lord Jesus Christ.
No? The greatest adjustment in the history of mankind nung magkatawang tao ang Diyos. How come? Sa atin nga, pag lumipat tayo ng ibang bahay, ang hirap mag-adjust, ano? Pakikisama sa kapitbahay. Pag kayo pumasok ka, bago ka lang sa school, ang daming adjustment, di ba? Isipin mo ang adjustment ni Jesus nung magkatawang tao. No? Yung mga kasaysayan na dumaan na nasa langit siya, nakitang-kita niya yung mga kasalanan, tapos ngayon, sa ngayon, walang kasalanan, tapos nag-incarnate. Samantalang ang mga Kristiyano, ang hirap maka-adjust sa buhay Kristiyano. So ngayon, ang pag-aaral natin ay, ano ba ang resulta ng pagkakaligtas mo sa biyaya ng Diyos? So, kapag ikaw ay naligtas sa biyaya ng Diyos, may assurance ka rin sa second coming ni Jesus. Kaya napakahalaga po ito. Sa verse 13, we wait for the blessed hope. Ang tawag diyan ay blessed hope. Yun yung tinatawag na mapalad na pagnanasa sa muling pagbabalik ng Panginoong Hesus. Next slide. May tatlo pong titingnan tayo diyan. The result of God's saving grace. Tatlo ang nangyari sa iyo, kapatid. Kapag ito ay hindi nangyari, medyo may doubt. Ako ba iligtas o hindi? No? Unang nangyari, sa verse 12. Nung magpakita ang biyaya ng Diyos na may dalang kaligtasan, sa verse 12, ito ang nangyari una. Live the old life. Sabi diyan sa verse 12, denying ungodliness and worldly lust. No? Ang ibig sabihin, iniwan mo ang lumang pagkatao. Naiwan na ba natin yung mga lumang pagkatao? Minsan sumusulpot, no? Sumisingit. No? Pangalawang nangyari sa iyo, yan din sa verse 12, letter B, yung pangalawang talata, live a new life. Namumuhay ka na ba sa bagong damit o bagong kasuutan kay Kristo? Na ang nakikita ng tao ay namumuhay ka sa live soberly, binabantayan mo ang anumang mga ayaw ng Diyos. No? Uncompromised ka na ba? Pangalawa, righteously and godly. Kasi dininay mo na yung ungodliness. 50% obedience is ungodliness. Tandaan niyo, no? Mayroon pa pang reservation. At number 3, na nangyari sa iyo, look forward to Christ's return. Sa verse 13. Look forward to Christ's return. Looking for the blessed hope and the glorious appearing of the great God and Savior. Tingnan po ninyo ang sinabi ni Paul kay Timothy. Itong blessed hope natin darating, no? In glorious glory, ang ating Diyos at tagapagligtas. Sino yun? Si Jesus. We believe that Jesus is God and Savior. Hindi lamang po si Jesus tao, kundi God and Savior. Siya po'y Diyos na nagkatawang tao, pero sa kanyang pagbabalik, hindi na po gano'n ang kalagayan niya. God and Savior. Kaya yung mga kawawa naman, yung mga kababayan natin na naniniwala na si Jesus ay tao lang. Problema po yun. Tapos yung wala ka makitang cross sa simbahan na yun, kundi tulis. No? Iglesia ni tulisan. So problema po yun. They don't know Christ. To know Christ is to know eternal life. Problema po yan. Kaya sa privilege ng bawat isa sa atin ay nung nagpakita at nagpahayag si Jesus, isa ka sa talagang naintindihan mo kung sino ang Panginoon. So unahin muna natin, ang naligtas sa biyaya ng Diyos, ang resulta ng kaligtasan mo sa biyaya ay live the old life. Iniwan ang lumang pagkatao. Dalawa ang ibig sabihin nito. Una,
Deterred from sin. Ano ibig sabihin ng deterred from sin? Iniiwasan mo na. No? Umiiwas ka na sa kasalanan. Although naandyan yan, minsan tayo ay nakakagawa ng mistakes, nakakagawa ng iniquities, nakakagawa ng opelema. Alam mo yung opelema, yun yung kasalanan dun sa itinurong dasal ni Jesus, yung forgive us our sin as we forgive those who trespass against us. Ang ibig sabihin nun, obligasyon. No? Minsan, yung mga obligation natin ay, anong tawag doon? Nanineglect, di ba? Halimbawa, napuputulan ng kuryente, ay obligasyon natin magbayad ng kuryente. Doon sa amin, sa Kainta, galit na galit doon sa tagaputol, ay Christian pa naman, leader sa church. Talagang inaaway ngayong pumuputol. Yan. 2,000 years ago, bayad na yan. Kita nyo? Ina-apply niyo yung blood ni Jesus doon sa obligasyon mo yun, ba't hindi mo binayaran? Ba't mo ginagamit ang pangalan ni Jesus? O, di ba? So, hindi naintindihan. Eh, kung nagbayad siya, hindi naputulan. Malayo pa, gumagawa na ng paraan. Kasi obligation po yun. Tuition pay, di ba? Obligation yan eh. O, pag hindi ka nakapag-tuition, hindi ka maka-exam. Diba? Evangelism is free. Discipleship is costly. Kaya kailangan mo ng time, effort na umating sa discipleship para ikaw ay matuto ng mga kaalamang pangkaharian ng Diyos. Pero ang maligtas, libre. Tanggapin mo ang Panginoon, di ba? Hindi naman pipiling. O tinanggap mo na ba si Jesus? Opo. Okay, magkita tayo sa langit lang. Hindi ganun. No? Sige ha, bahala ka na sa buhay mo. Hindi ganun. So, kailangan ng discipleship. Deterred from sin. It means rejecting every forms of evil. To keep away from sinful devices which wars against your soul. Yung bang kapag nagawa mo, in your conviction, talagang hindi ito pipwede. Mayroon kang conviction na nadarama. Sabi nga sa 1 Peter chapter 2 verse 11, it means not to be overcome by evil, but overcome evil with good. Sabi nga sa James chapter 4 verse 17, kung alam mong mabuti at hindi mo ginagawa, nagkakasala ka. Mabuti ba ang sama-samang pagsamba every Sunday morning? Kung alam mong mabuti yan, kapag ikaw ay hindi nakapagsamba at wala namang dahilan. Ang dahilan lang naman yung may sakit ka, hindi ka na alam mang, sasamba ko, makakasala ko, gumagapang ka na sa kalsada sasamba ka. Masyadong extreme na po yun. Yung walang dahilan na umulan lang, di ba? Nag-ambon lang hindi na lumalabas. Ay pagsamba, may payong naman. Okay lang kung apoy ang umuulan, di ba? Darating ang panahon, apoy nang uulan. Paano mo papayungan yan? Pastor, ako asin at ilaw ako ng mundo. Ganun ba? Opo, kasi pag umuulan, baka ako matunaw. Tapos baka mapundi yung ilaw. Kaya pala absent. Ginamit sa muling gamit ang asin sa ang ilaw. Diba? Hindi ganon. So napakahalaga yung conviction natin na kapag hindi mo nagaganap ang kalooban ng Diyos, malaki ang nadarama mo. No? It is the work of the Holy Spirit. Because we are in the process of sanctification ng Diyos. Kailangan yung ating will ay mag-yield sa gusto ng Diyos. Kasi naligtas ka na . Ang ating free will ay hindi mo magamit para sa kaligtasan. It is God's work. Pero kapag naligtas ka na,
kailangan i-yield mo ang sarili mo, sundin mo ang salita ng Diyos para ikaw ay lumago sa pananampalataya. Yun po, kaya ang pag-iwan ng buhay ng lumang pagkatao ay pag-iwas sa kasalanan. Pangalawa, paghiwalay natin from the world. John chapter 15, verse 19. The world hates you, sabi ni Jesus. Kung kayo ay nasa mundo, ang mundo kaibigan kayo. Sabi dito sa talatang yan. Pero kung inaayawan nyo ang sistema ng mundo, aawayin kayo ng mundo. Matalik mong kaibigan, ngayon hindi mo na mga samahan sa kagustuhan niya, aawayin ka na ng barkada mo. Ganun po ang mangyayari. Pero kapag hindi ka inaaway, kakampi. Sino magpapatunay na tayo ay talagang born again, ipinanganak ng Diyos? Si Satanas. Bakit kaya? Sabihin ni Satanas, siya magpapatotoo. Dati kasama ko, yan eh. Eh ngayon, nasa Antioch Holy Word na sumasamba. Di ba? Ang magpapatunay na ikaw ay talagang anak ng Diyos, ang demonyo. Di mo si Jesus, nung makita pa lang ng demonyo, ikaw ang anak ng Diyos, ha? Eh ngayon, ang unang makaka-identify, kaya ang Diablo takot sa mga Kristiyano. Di ba? Hindi yung naglabas ng litid mo sa karo-review, hindi yung nangin ako. Paano mo? Ano authority ni Jesus sa buhay mo? Yes, kasi nga, compromising. Diba? Yun po yung kulang. Si Jesus, pag siya dumarating sa isang lugar, nung panahon niya, ang mga demonyo, nagtatakbuhan eh, naglalayasan. Eh ngayon, yung mga born again, kapag pumunta siya sa lugar, naglalabasan ng mga demonyo, nandiyan ang mga born again. Yung approach ngayon sa panahon natin, mas lamang pa nga yung mga kulto eh. Pinag-uusapan sa Senado, ay ang mga totoong Kristiyano, wala lang. Hindi tayo pansingin kahit sa munisipyo. Pero si Kibolo, iba pinag-meetingan sa Senado, sikat. Yung may-ari ng mundo, sikat. Yung may hawak ng kaluluwa ng tao, sikat. Hindi na siya ngayon makapagpirma. Ay di maraming mga kalusot pa langit. Nagtatago kasi. Kita niyo po, pero panahon ni John Knox. Knox talaga, no? Si John Knox nung araw, nag-preach doon sa simbahang pinagawa ni Bloody Mary. Prinits lahat yung mga idols na talagang bawal. Nagalit yung Bloody Mary. No? Nakita niyo yung si Bloody Mary? Yun yung queen doon sa baraha. Pinatugi si John Knox. Pero si John Knox, naka-underground siya, nagsishare ng gospel sa lugar ng Scotland. Ang Scotland, sikat yan sa alak. No? Scots whiskey. Nandiyan ba, di ba? Scots, ano pa? Scots on the rock. Di ba mga, ang gagalingan sa alak? Scots Bright. Alak pa ba yun? Di ba? Pero, ang panata ni John Knox, sabi niya, Lord, give me Scotland or else I die. Alam nyo, sa epekto ng pagkakaligtas sa kanya, siya po'y bininta lang si John Knox sa slavery. Pero nakakilala kay Jesus. Kaya nung bumalik siya sa Scotland, iba na siya. Ang epekto. No? Hindi na siya natakot. Pinangaral niya ang ebanghelyo ng Panginoon. Nag-promise siya, Lord, give me Scotland or else I die. Alam nyo, even yung mga nasa Senate, narinig ang kanyang pangangaral. Ilang mga Senates ang talagang naniwala at nagkaroon ng
binuksan yung pagpupulong ng Senado at ang pinag-usapan ng taon na yon ay walang iba kundi paano natin babaguhin ang religion dito sa Scotland from Catholicism to Protestantism. Pinaniwalaan, pinag-usapan kung yung papahalagahan nila ay ang salita ng Diyos o mga revolto. Nangyari po sa isang tao na binago ng Ebanghelyo ng ating Panginoon. Pero dito ang pinag-uusapan at isinasalang sa Senado mga kulto. Paano naman pag-uusapan ang tunay? Nandun, may mga senador tayong mga born again, may mga senador, congressman tayong born again. They are silent minority. Kaya nakakalungkot. Kaya, church, ilan-ilan pa lang tayo sa Antioch Mission. Kailangan tayo ng Diyos. Naniniwala sa atin ang Diyos. Amen. Naniniwala sa inyo ang Diyos. Amen. Kailangan lang maipakita natin kaya na tayo nga'y naligtas sa biyaya ng Diyos. Sa kapanahonan natin, ngayon, enlightenment na ang Pilipinas. Sa Europe, pinaglipasan na ang Kristyanismo, pero dito lumalakas sa Pilipinas. Detached from the world. Okay? Dito sa detached from the world, mayroon tayong tatlong iingatan dito. Donut, tatlong donut. Masama ang donut. Kabataan doon sa church, ang takaw ng donut. Kinuha agad ni Lord. Si Abby, di ba? Kilala niyo si Abby? Sumubra ang sugar sa katawan. Dahil sa donut. Pero dito rin sa spiritual, may tatlong donut na dapat iwasan. No? Do not love the things of this world. Ano ba yung mga things of this world? Lust of the eyes, pride of life, lust of the flesh. At yung lust of the flesh na yan, yan ang magpapahamak sa atin. Ginawa ng Diyos improper lahat ng ating bahagi ng katawan. At yan po'y dapat gamitin for a purpose and for God's glory. Pero kung ating gagamitin ng hindi kapanahunan, talo pa tayo ng hayop. Alam kung panahon na. At alam din ng aso kung lalaki o babae yung kausap niya. Iyo ba? Pero sa mga tao ngayon, iba na. Sabi nga ni John MacArthur, yung LGBT group is not just the right, seeking for the right, but seeking for the last. Ang kanilang ipinakikipaglaban ay para mabigyang karapatan ang kasalanan. Intindihan nyo? Because that is one of the sins in the Bible. 1 Corinthians chapter 6, verse 9. Pero nakakalungkot, nasa loob na ng church. But, mahal sila ng Diyos. Lahat tayo ay makasalanan. At kapag tayo ay niligtas sa biyaya ng Diyos, may pagbabago sa ating buhay. Tandaan po natin, do not love the things of this world. Sistema po yan. Kahit religious system, may sistema. Ang mundo may sistema. At pangalawang do not make friendship sa mundo. James chapter 4, verse 4, hindi nyo ba alam na ang nakikipagkaibigan sa mundo ay nakikipag-away sa Diyos? Mahalaga po ito. At yung pangatlong do not conform to this world. Romans chapter 12, verse 2. Para raw tayo ay makapagsamba at manginghain buhay ang ating katawan at ang ating buhay, huwag daw tayong makipag-compromise sa mundong ito. No? Kailangan po ay
totoo tayong sumasamba sa Diyos. Kaya yan po yung kahulugan ng live the old life. Detour from sin and detach from the world. Pangalawa, live the new life. Sabi ng verse 12, no? Live the new life. Ano ibig sabihin ng live the new life? A, putting off the old life and putting on the new man. Colossians chapter 3 verse 9 to 10. Ito po yung metaphor na ginamit, diba? Magbihis kayo ng bagong pagkatao kay Kristo. Itinulad tayo sa binihisan ng bagong damit. May parable nga si Jesus, mayroon bang matinong isip na nung maligo, yung kanyang old na damit, after na maligo, yun din ang isinuot. Mayroon bang ganun? Wala di ba? Maliban lang kung yun ang talaga ang damit mo. Talagang wala nang palit-palit, para sa pelikula, no? Ayun ko si Darna, kung nagpapalit ng damit ko, si Darna. Kaya si patay na ngayon, Superman. Diba? Superman, di pa marunong gumamit ng yung underwear, di ba nasa labas pa ng pantalon. Pero hinahangaan ng mundo. But our Lord Jesus Christ is not just a Superman. More than Superman. Totoong tao. On the cross of Calvary, He is a man. Di ba? He's a man crying there. Instead of us, dinala niya ang lahat ng ating kasalanan sa krus ng Kalbaryo. Totoong tao. Para sa tao. That's why we need to trust Jesus in our life. Hindi natin kayang magbago. Binayaran niya ang lahat ng ating mga pagkakasala. Full paid, not installment. Ang iba naniniwala, binayaran ang kasalanan nila. Hulugan. Kaya taon-taon may nagpapapako sa krus. Taon-taon may nagpipinitensya. Hulugan kasi. Full paid tayo. Bayad. Sabi ng 1 Corinthians 16, no? 6 verse 19. You are paid by the blood of Jesus. Hindi po installment. Sabi ko nga po sa kanila, nakita ko na masyadong pilosopo. Kailangan natin ng devotion, kailangan natin taon-taon makiisa sa panata na magpenitensya, magpapako sa krus. Okay, Aber? Kung ang ginamit noon ay electric chair, kasi that is capital punishment, di ba? Siguro kung may kuryente na noon at electric chair na matay si Jesus, gagayahin mo ba kapatid? Magpapa-electric ka din? 30,000 voltage pasok sa katawan mo. Hindi na mauulit yun. Maliban lang kung dinadaya mo yung wala namang kuryente yung sinaksakan, di ba? Gaganong-ganong ka lang. Pelikula lang yun. Walang pwedeng gumaya sa ginawa ng Panginoon. Amen. Para sa kaligtasan mo. Iisa na lang batas ang iniuutos ng Diyos. Romans chapter 3 verse 27. Batas ng pananampalataya sa Panginoong Hesus. Hallelujah. Kaya, ibihis natin ang bagong pagkatao, the righteousness that is in Christ. Ibihis natin. Dahil yan ang tinitingnan ng Diyos. No? At ang sabi rito, do not lie to one another, since you laid aside the old self with its evil practices, and have put on the new self, who is being renewed to a true knowledge according to the image of the one who created him. Tatlo ang nawala. Nung mahulog ang tao sa kasalanan, tatlo ang nawala. Una, true knowledge of God. Kasi nakakain ng knowledge of evil and good. Nakakain ng mali. Tayo pang tao, mga pamali-mali. No? At pangalawa, yung righteousness. Pero sabi niyan, ibinalik sa ating righteousness. Sabi ng 2 Corinthians 5:21. No? Nung namatay si Kristo sa krus ng Kalbaryo, siya ang naging katuwiran natin sa Diyos. Dahil
binayaran niya lahat ng ating kasalanan. At yung holiness, no? Holiness in Christ. Nung tayo nabautismuhan kay Kristo, ibinihis natin si Kristo. In the beginning of a new life, sabi po ng 2 Corinthians 5:17, the beginning of a new life. Therefore, if anyone is in Christ, he is a new creature. The old things pass away. Behold, new things have come. So mamuhay daw tayo sa bagong pagkatao. Sapagkat lahat ng nakipag-isa kay Kristo ay isa ng bagong nilalang. Lahat ng nakalipas sa buhay mo, pagkakamali mo, kasalanan mo, kahit kakahiyang kasalanan ng ginawa mo sa buhay mo, kahit magkasimpula, no, ng dugo ang kasalanan mo, sabi sa Isaiah 1:18, lumapit ka lang sa akin at papuputiin ko yan na parang niyebe. Gagawin kang bago ng Diyos. Ang Diyos lang po ang makakagawa niyan. Even God will put a new heart and a new spirit in your life. Yan po nagagawa. No? And ang Diyos lang ang makakagawa niyan. That is the effect of God's saving grace. Nung maligtas ka sa biyaya, ito ba'y nangyayari sa iyo? Yung mga gustong-gusto mo, ayaw mo na. It is the grace of God na nagkakaroon ng effect sa ating buhay para mabago ang ating lakad. Dati ikaw ay sinungaling, ngayon kunti na lang. No? Sinungaling pa rin, di ba? Pero may pagbabago. It is because of the sanctifying grace of God. No? Alam mo yung sanctifying grace na yun, ikinulong sa 7 sakramento. Ano na yan? Package din na yan. Kung talagang tinanggap mo ang ating Panginoon. E napakahalaga yung pagbabago. No? Live the new life. This is the second effect of God's saving grace. At yung pangatlo, sa verse 13, looking forward to Christ's return. Ninanasa mo ang muling pagbabalik ni Jesus. Okay? Hindi mo ini-estimate kung kailan na sinabi mo, ay sa next year, dating na. Ay, itong taon na to, may tribulation na. Matagal na po may tribulation. No? Puro hirap na nga hinahabol natin sa mundo. Maghihintay ka pa ng mabigat na tribulasyon. Diba? Ipangaral mo na lang yung Great Commission. Okay? Sabi dito, our blessed hope is Christ's second coming. No, ang kahulugan niya sa 3 Grego, ito yung epipanya, appearing, no? Apocalypse, parousia, epipanya. Ito po'y refer to the second coming. Wala nang mga stages yan. Sa isang kisat mata, sa pagtunog ng trumpeta, bigla na lang darating yan ang Panginoong Hesus. Walang secret coming. Ha? Because He promised He will come again. Not for salvation, but for His own people. Based from His covenant, not from dispensation. God, Jesus, will come again. And that is our blessed hope. Tanda po natin ang kaligayahan sa pagnanasa sa pagdating ng Panginoon. Titus chapter 2 verse 13. Una, the return of Christ is a comforting hope of believers. Sabi ng 1 Thessalonians 4:16-18. So Christians should be prepared for Christ to return. Hindi lamang po, yung 1 Thessalonians chapter 4 verse 16-18, ito po'y patungkol unang-una sa mga namatay kay Kristo. That's why, sinasabi niya huwag kayong tumulad sa walang pag-asa. Sabi sa 1 Thessalonians chapter 2 verse 13. Huwag kayong tumulad sa mga walang pag-asa. Ay, ibig sabihin, sa mga hindi mananampalataya kay Kristo, na naglagay sila ng lapida, ang nakalagay doon, kapag namatay ng tao, walang pagkabuhay na muli at walang pagkikitang muli. Yun po ang context dito, historically. Pangalawa, sinabi ni Apostle Paul, it is not for doctrine purposes, but euphemism. Ano ba euphemism? Comfort.
Parang sa namatayan, di ba? Na si kapatid ay natutulog lang, di ba? Because we believe na mariresurrect yan. Pero hindi tayo nagdodoktrina ng soul sleep na katulad ng sa balista. Na kapag namatay ang tao nang natutulog lang, eternal na natutulog lang. Hindi ganon. It is a comfort of Apostle Paul to those believers na nauna nang namatay. Na in comfort, kausapin nyo dahil may assurance tayo ng resurrection at may assurance tayo ng muling pagbabalik ni Jesus. Ang mga namatay kay Kristo, sila'y muling mauunang bubuhayin. Mauna si Pastor Lito mabubuhay. Amen. Si nanay maunang mabubuhay. Yung mga mahal natin sa buhay. Dahil secure sila sa kamay ng ating Panginoong Hesus. Tayo, may delikado pa tayo. Di ba? But the assurance of saved by grace of God, you are in good hands. Ang sabi ni Jesus, kapag kayo nasa kamay ko, hindi kayo kayang agawin ni naman sa kamay ko. Amen. That's the assurance of salvation kay Jesus. Eh, napakahalaga nito. The return of Christ is a blessed hope. Ngayon, anong dapat natin gawin habang naghihintay tayo sa muling pagbabalik ni Jesus? Dalawa. Tingnan niyo po, isusunod na talata. While we are looking forward to Christ's return, sabi ng Titus chapter 2 verse 13, ang pagbabalik ni Kristo ay mapagpalang pagnanasa. Kasabikan po natin yon sa hirap ng buhay sa mundong ito. Yun ang pag-asa natin. Why? Bakit tayo nagbubuhay ngayon? It is because of this blessed hope. Kung wala tayong inaasahan, ang buhay, parang kasabihan na sinasabi ni Jesus sa chapter 12 ng Lucas, na eat, drink, and be merry, for tomorrow we will die. Ganun po yung mga prinsipol ng iba. Nagpapakasarap, nagpapakayaman. Pero sabi ni Jesus, hangal, mamayang gabi kukunin ang buhay mo. Sino kaya ang magmamana ng kayamanan mo? But we live today because of the blessed hope. So anong dapat natin gawin? Sabi ng talata sa una, verse 13, maging maligaya sa pagnanasa sa pagdating ng Panginoong Jesucristo. Mayroon po sa Psalms niya, Psalms 37 verse 4, delight in the Lord and He will give the desire of your heart. Gustong-gusto mong kunin ni Jesus sa kanyang muling pagbabalik, hindi ka naman nagpapakaligaya sa presensya niya. Lagi kang malayo. Lagi kang nagpapasundo. Pag walang sundo, hindi ka pa makaka-attend. Lagi kang may dahilan. Di ho ba? But, sabi dito, magpakaligaya sa pagnanasa sa pagdating ng Panginoong Hesus. At yung pangalawang gagawin sa verse 14, maging pagpapala sa pagnanasa sa pagdating ng Panginoong Hesus. Sabi sa verse 14, who gave Himself for us to redeem us from every lawless deed and to purify for Himself a people for His own possession, zealous for good works. Sabi niya, unang-unang may assurance na kayo. Pag-aari na kayo ng Diyos. Hindi nakikita kayo ng Diablo. Abay, pag-aari ito ng Diyos. Diba? Alam ng Diablo kung sino ang kung sino ang sa Diyos, at alam din ng Diyos kung sino sa Kanya. 2 Timothy 2:19. Sabi ni Paul, alam ng Diyos kung sino ang sa Kanya. At kung sino man ang tumatawag sa Diyos, kailangan lumayo sa kasalanan. Alam din ng Diablo. Kaya hindi pinapakialaman ang sa gumagamit ng mga ibang kaparaanan ng Diablo para ikaw ay mamroblema. Titingnan ng Diablo, ano ang kahinaan nito? Para ikaw ay mamroblema. Pero, tandaan natin, kapag ikaw talaga ay naligtas sa biyaya ng Diyos, kinasasabikan mo ang muling pagbabalik ni Jesus. At ang sabi rito, because you are saved by grace of God, zealous for good works. Dito na na-apply yung mga mabubuting gawa. Dito na na-apply. Okay? Kaya nga tayo, minsan tayo ay nagbibigay sa charity.
nagbibigay sa scholarship, nagbibigay sa feeding, no? Naglilingkod sa Diyos, it is because tayo ay naligtas sa biyaya ng Diyos. Ang relihiyon, they are working charity dahil gusto nilang maligtas. Pero ito po'y epekto. Dahil habang tayo naghihintay sa Diyos, sabi dito, kailangan maging selos kayo. Masigasig kayo sa paggawa ng mabuti. Dahil kailangan pa rin ang buhay ninyo, ang ilaw na nasa inyo, para yung mga wala kay Kristo ay lumapit din sila sa Diyos. Amen. Hallelujah. Yan po ang resulta. In conclusion, okay, ang pagiging Kristiyano ay resulta ng pagkaligtas sa biyaya ng Diyos. At ang pagbabago ng ating buhay sa Panginoon, the saving grace of God, works in the lives of those chosen by God. Ephesians 1:11. No? Before the foundation of the world, God chose us to be blameless. What do you mean by that? Lahat daw tayo na pinili ng Diyos, niligtas ng Diyos. Before the foundation of the world, para sa kanyang kabanalan, hindi sa kabalbalan. Okay? Kaya tandaan po natin. Kaya pangit din yung once saved, always saved. Alam niyo ba yung once saved, always saved? Minsan ka lang maligtas. Kapag ligtas ka na. Kahit gumawa ka ng kasalanan. No. Because kung totoo niligtas ka, sabi dito, ang pagpili ng Diyos, hindi para kontrahin mo ang Diyos na pumili, kundi para ikaw ay maging banal din na katulad ng Diyos. Doon po ninyo makikilala, hindi sa doktrina, kundi sa relasyon natin sa Diyos. Kaya, ang manaligtas sa biyaya ng Diyos, live the old life, live the new life, and looking forward to Christ's return. To live the Christian lifestyle is to embrace our past life. Let us be reminded of living the old life by saying no to ungodliness and worldliness. Mga kapatid ko kay Kristo, it is God's grace to teach us how to live a godly life. Hindi si Pastor P, hindi ang aral, kundi ang banal na Espiritu Santo na tagapagturo po natin gabay sa lahat ng katotohanan at kabanalan. Kaya tayo po lahat ay tumayo. Hallelujah.